Ako si Maria at ito ang aking kwento. Do you even hurt yourself? How could you make my wife and daughter disappear without a trace? Stupido! Gigil na singhal na Sebastian sa tauhan ni Daniel na naiwan sa apartment upang magbantay kina Belle at Sheena. Dumugo na ang gilid ng bibig nito dahil sa ginawang pagsuntok ng Sebastian dito pagdating ng binata sa apartment. Kung di pa siya pinigil na Javier at Daniel, he might have done worse. Yumuko ang tauhan, ngumiwi. Sorry sir, I didn't think... Because you don't have a brain, stupido. Gigil na putol na Sebastian sa tauhan, muling inundayan ng suntok sa mukha. Agad na tumba sa baldos ang tauhan. Mahing na ring napatili si Evita na naroon sa may pinto ng apartment. Get this out of my sight before I kill him. Marahas na utos sa Sebastian sa iba pang mga tauhan na agad namang tumalima sa amo. Pumasok ang mga to sa apartment at hinila palabas ang kasamahan. Sebastian cussed under his breath. His mind was racing with too many awful scenarios, and there is a paralyzing fear in his chest. He is afraid, so afraid that it might be his enemies who took his wife and kid. Nairamos na ng binata ang kamay sa mukha, pilit pa irali ng kanyang lohika, subalit di niya magawa kahit anong gawin niya. His emotions are slowly overtaking him. The past few days had been too much, too damn much. Honestly, he wanted to have a break, come home, and just hug Belle and Sheena. Subalit, wala sa sariling tinadyakan ng binata ang ottoman na naroon sa sala. Frustration now washing over him. Gusto niyang hanapin ang kanyang mag-ina. Protektahan ng mga to sa mga kaaway niyang hindi niya alam kung sino-sino pa. Subalit walang magawa ang binata. Hindi niya alam kung saan mag-uumpisa. Wala sa sariling naglakad ang binata patungo ng silid ni Belle. He wanted to look for a clue, any clue that might lead him to the whereabouts of his missing loved ones. Binuksan ng binatang cabinet, tiningnan kung naroon pa ba ang mga gamit ng mag-ina, only to pause when he realized when he's not quite sure what he's looking or checking for. Hindi siya pamilyar sa gamit ni Belle o ni Sheena. Pumihit ang binata sa may kama, naroon ang doll ni Sheena na sinabi ni Belle na bigay niya sa anak. That's the only thing that's familiar to him there, nothing else. Tila may sumuntok sa tiyan ng binata sa naisip. He knew so little about his wife and kid. He was given a chance to know them, care for them like any husband would, and yet all he did was kumuyom ang kamay ng binata. Wala sa sariling napasuntok sa dingding ng silid. Nagagalit siya sa kanyang sarili. He was given a chance to redeem himself, keep his wife and kid safe at all times, and yet he was too consumed by hate and the overwhelming need to protect the future of DFC. At ngayon nga muli niyang naiwala ang kanyang mag-ina. Hindi niya alam kung saan nahanapin ang mga to o kung mahahanap pa ba niya ang mga to at magkakaroon siyang muli ng pagkakataong makapiling ang mga ito. Napakasama mo? Yun ang madalas sabihin ng asawa sa kanya. At totoo naman, masama siyang tao kaya't siguro hindi niya mahanap ang payapang buhay. Dahil masama siyang tao. In the business world, he would destroy businesses like he is the king of the world. In the business world, everything he say or do must be done like he is some damn god who made the rules. In the business world, he is invisible, but he ain't a king or a god, nor invisible, and so living an unhappy life must be his punishment for all his sins. Isang katok mula sa pinto ang nagpabaling sa binata sa direksyon noon. Sir, nandito po si Rodolfo. Gusto kayo makausap? Balita ni Javier. Buwaba ang tingin sa nooy dumudugo ng kamao ng amo. Sir, kailangan po natin gamutin. No, I'm fine. Mabilis naputol na Sebastian sa assistant bago nagmamadaling lumabas ng silid. Pagdating ng binata sa sala, naroon na si Rodolfo, nagtatagay sa mga bagang nito. Kuyom din ang mga kamay gaya ni Sebastian. What do you need? Tanong agad na Sebastian sa lalaki. Bakit ka nandito sa apartment ni Belle? Si Rodolfo, nakipagsukatan ng tingin sa harap. Agad nagtungo ang binata roon na makita na bukas ang apartment ni Belle. Don't you think your question is way out of hand? Asawa ko si Mirabella, ikaw ang bisita? Sagot na Sebastian, pigil ang emosyon. Rodolfo scoffed. Asawa? Asawa ba talaga ang turing mo sa kaibigan ko? My wife and I's personal life is none of your business, Rodolfo. Mabuti pa umalis ka na at inaabala. Di na naituloy pa ni Sebastian ang nais sabihin. Nang mabilis lumapit si Rodolfo at inundayan to ng isang suntok sa panga.
Agad na tumba si Sebastian sa baldosa, hawak ang nasaktan panga. Mabilis namang nagkasa ng baril ang security team ng binata. Tinutok lahat kay Rodolfo, subalit hindi natinag si Rodolfo. You deserve that and more for being an asshole. Sinaktan mo si Belle. Pinabayaan mo mag-ina mo. Kung alam ko lang na ganyan ka, Senyor Carpio, hindi na sana ako nagpaubaya. Umpisa ni Rodolfo. Ipanalangin mong nasa maayos na lagay ang mag-ina sa kanilang pupuntahan dahil kung hindi, hahanapin kita at sisingilin ko sa'yo. Bawat luhang pumatak sa mga mata ni Belle dahil sa'yo. Dugtong pa ng binata. Pumihit patalikod bago nagsimulang maglakad palabas ng apartment. Di alintana ang mga baril na nakatutok pa rin dito. Wait! Pigil na si Sebastian sa lalaki. Pilit na itinatayo ang sarili. Umalis sila ng kusa. Agad na tigilan si Rodolfo, lumingon. Walang makakatiis sa kalupitan mo, Senyor Carpio. So they were not taken. Belle and Sheena left. Somehow he felt relief. He just needs to find them fast to keep them safe. Alam mo ba kung nasa na mag-ina ko? Kahit alam ko, hindi ko rin sasabihin. Halughugin mo ang bawat sulok ng mundo, Senyor Carpio. Maaaring maawang tadhana sa'yo. Subalit hindi ako. Anito bago tuloy ang lumabas ng apartment. Ilang sandali pa tumunog ang cellphone ni Javier. Okay, I got it. Anito bago pinutol ang tawag. Who's that? Tanong agad ni Sebastian. Isa sa mga tauhan natin, sir. Nakita raw si Miss Belle na pumunta sa dati mong hotel suite. Pero may naka-check-in na doon na iba na maaaring nakausap ni Miss Belle. Who? Si Ma'am Lavender. Agad umigting ang panga ni Sebastian. It does not take a genius to know that Lavender might have said something to Belle that made her leave him. Nasaan si Lavender ngayon? Nasa hotel suite pa rin, sir. Tell our man to make sure that she will never leave there. Mag-uusap kami ni Lavender. Ani Sebastian bago nagmamadaling lumabas ng apartment. He will talk to his ex-fiancée and will choke the truth out of her, hoping against hope na bago matapos ang gabing yon, mahanap na niya ang kanyang mag-ina. Mabibilis bawat hakbang ni Sebastian habang patungo ang binata sa kanyang dating hotel suite. He was right. He knew Lavender would continue to cling on him even after his undercover work ends. And God knows what she had said or did that made Belle leave him. Ngayon siya nagsisisi kung ba't mas pinili niyang wag sabihin lahat kay Belle. His life would have been a little complicated should he had been honest with Belle. But nagpatuloy sa paglalakad ang binata hanggang sa matanawan niya ang kanyang mga tauhan sa labas ng suite ni Lavender. Is she inside? Agad tanong ni Sebastian sa mga tauhang nauna na ron. Tumango ang isa. Sir Daniel is with her too, sabi pa nito. Pinauna na ni Sebastian doon si Daniel upang masigurong di makakaalis sa Lavender sa suite. Di na nag-aksaya pa ng oras sa Sebastian at tinumbok ang pinto ng suite. Si Javier ang nagbukas ng pinto para sa amo. Agad tumambad sa binata ang balisang itsura ni Lavender sa gitna ng sala ng suite. Nakatayo malapit sa dalaga si Daniel. Sebastian? Ani Lavender na makita ang binata. Akmang tatakbuhin ng dating katipan, subalit mabilis itong pinigilan ni Daniel. Get your filthy hands off me. Why are you doing this to me? I will just welcome my fiancé. Singhal ni Lavender kay Daniel na hindi naman natinag, nanatiling nakahawak sa braso ng dalaga. Babe, please tell him to let me go. He's hurting me. Pakiusap ni Lavender kay Sebastian, lumabi pa. Sa nakalipas na ilang araw, madalas yung gawin ng dalaga at kapag ganon ang kanyang ginagawa, lagi siyang pinagbibigyan ni Sebastian. Subalit imbes na pagbigyan siya, nanatiling nakatitig si Sebastian sa kanya. In his eyes were a storm of rage one would never want to be caught in. Let her go, Daniel, and leave us. Mariing utos na Sebastian sa tauhan na agad namang tumalima. Matapos umalis si Daniel, tinangka ulit lumapit ni Lavender. Subalit mabilis niyang pinigilan ng binata. I am so close to breaking your neck right now, Lavender. Don't you dare take another fucking step closer. Banta ng binata. Agad nanginig si Lavender sa sinabi ni Sebastian. Nagulat sa biglang pag-iiba ng ugali nito. Sebastian? Mabilis naglabas ng isang capsule sa kanyang bulsa sa Sebastian at ipinakita yan kay Lavender. Do you know what's this? Wala sa sarili, umiling ang dalaga. This is the potent drug I'm adding in your supplement drink every night. The effect usually kicks in under a minute. What? What are you saying, Sebastian? Di kita maintindihan. Everything was fake, Lavender. That's what I'm telling you now.
I worked with the police so that they could investigate further on the death of your father. Walang totoo sa mga kinikilos ko sa nagdaang mga araw, Lavender. Parte yun lahat ng trabahong pinagawa sa akin ng mga police. So stop whatever delusion you have me right now. I'm still very much married and I intend to keep it that way. Sandaling natulala si Lavender. Walang maintindihan sa sinabi ni Sebastian. What? What are you saying, babe? Sabihin mo nagbibiro ka lang. You're with me every night and I drugged you. Made you believe that I slept beside you. Damn it, Lavender. Akala ko matalino kang tao. Palabas lang lahat para malaman namin ang totoong nangyari sa ama mo. Well, newsflash. Your father was indeed murdered, Lavender. Napasinghap ang dalaga. Tinakasan ng kulay ang mukha. You mean, you don't really like me? Mas importante pa sa iyan kaysa sa nangyari sa ama mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Your father was murdered. That is where your focus must be, hindi sa akin. Humikbi na ang dalaga. Mas importante ka kaysa papa, Sebastian? Sebastian cursed under his breath, frustration slowly creeping in his veins. I am not interested in you, Lavender, not even one bit. May asawa ko at anak, sapat na sila para sa akin. Isa pa, hindi ako nagpunta rito para pag-usapan ng tungkol sa atin. I have questions, and I wanted to answer them all. Nagpunta ba si Belle dito kanina? Kumarap si Lavender. Bumakas ang taranta sa mukha. No. Bakit naman siya pupunta rito at nagkasuna ng baril sa Sebastian? The woman lies quickly, brought him on edge and his patience grew thin in an instant. We will do this one more time, Lavender. Tell the truth and I will spare your life. Anong binata. Maigting ang panga sa pagpipigil ng emosyon. Nagpunta ba si Belle dito kanina? Pumatak na ang luha ni Lavender. Sebastian, please. Answer the question, Lavender. Singhal na Sebastian sa babae. Tinutukan na to ng baril. Yes. Pumunta si Belle dito kanina? Tarantang sagot ni Lavender. What did you tell her? What did you say? Marahang umiling sa Lavender. Gusto ulit subukan magsinungaling, subalit mabilis lumapit sa Sebastian sa dalaga. Hinawakan to sa leeg at hinutok ang uso ng baril sa sentido nito. Lalo itong nanginig. Tell me, what did you tell my wife, Miss Galvaro? Or I will shoot and redecorate this place with your blood and bits of your brains. Ana Sebastian sa matigas na tinig. Humigpit ang pagkakahawak sa leg ng babae. I said you were in the shower and made her believe you spent the night with me. That's all, Sebastian, I swear. Ani Lavender, tuluyan ng gumagulhol. Marahas binitaw ni Sebastian ng babae na agad na pasalampak sa carpeted floor. Di siya makapaniwala na dahil lang sa isang kasinungalingan, maaaring mawala sa kanya ang kanya mag-ina. Mabilis tumalikod ang binata. He was shaking in anger. Kailangan niyang umalis doon bago pa niya mapatay si Lavender. Masyado na tong maraming atraso sa kanya. Subalit nakakailang hakbang pa lamang ang binata nang kumapit si Lavender sa binti nito. Please, wag mo akong iiwan. I have no one right now. Wala na akong kasama. Wala na ang papa. Anang dalaga, panay ang hagulhol. Marahas, tinabig ng binata ang kamay ni Lavender. I don't care, Lavender. You do not matter to me. Ana Sebastian. Tinuloy ang paglalakad patungo sa pinto, subalit, bago siya makalabas doon, muling nagsalita ang dating katipan. I will sue you, Sebastian Carpio. I will sue you and I will make sure that you will rot in hell. Sigaw ni Lavender. Mabilis tumayo sa sahig. Muling hinarap ni Sebastian ang babae. Do that, and I will spread your explicit videos with Orlando. Agad ng laki ang mata ng dalaga. Oh yes, Miss Galvaro, I know what you did to my stepbrother. Why else did you think I call off the wedding? So you better behave. Your daddy won't help you anymore. May we not cross paths again, whore? Anong binata bago lumabas ng silid. Ngayong alam na niya ang totoong dahilan ng pag-alis ng asawa at anak, lalo naging determinado ang binata na hanapin ang kanya mag-ina, and he swears he won't stop. He won't stop until he finds them back in his arms. Belle? Ani Alexandra sa kaibigan, nang salubungin niyang kaibigan sa private hangar na pag-aari ng kanilang pamilya. Nangilid ang luha sa mga mata nito na makita si Belle, mugto ang mata. Karga ang anak sa isang bisig habang pababa ng private plane ng BRC. Gone was the happy Belle she used to know and grew up with. Alexandra! Nanginginig na tawag ni Belle sa kaibigan nang tuluyan niya itong makaharap sa ibaba ng private plane. Di na nag-aksaya pa ng panahon sa Alexandra. Agad na niyakap ang kaibigan. And just like that, Belle broke down in tears.
Hindi niya alintana kung sino-sino ang mga naroon. For the first time in 3 years, she wanted to be weak and vulnerable. Bagay na hindi niya magagawa na nasa ibang bansa siya dahil kay Sheena. "Na-miss kita, Belle. Ang tagal mong nawala," ani Alexandra, panay ang patak ng luha. "I'm sorry. Sorry, Alexandra," ani Belle sa pagitan ng paghikbi. Sandali pang nagyakapan ng magkaibigan. Si Alexandra ang unang bumitiw. Nagpunas ng luha bago hinarap si Sheena. "So this is your daughter," tubango si Belle. "Anne Margaret. I call her Sheena. Sheena, say hi to your tia Alexandra. She is your papa's cousin." "Hola, Sheena. How are you?" Si Alexandra, masuyong hinaplos ang pisngi ng pamangkin. Nangilid ang luha. Nangihiyang ngumiti sa Sheena sa tiyahin. Muli, binuro ang mukha sa dibdib ng ina. "It's okay, Chiquita. Tia is mama's friend." Alo ni Belle sa anak. "Baka pagod na si Sheena. Mabuti pa umuwi na tayo." Aya ni Alexandra sa mag-ina. Nagpatiuna sa sasakyan na nakaabang. Tahimik na sumunod ang mag-ina. "Pinatawagan kong kakilalang pedya-cardio ng doktor ng mga bata. Mabuti nang ma-check din sa Sheena para masigurong ligtas siya." Ani Alexandra nang nasa daan sila. Nabanggit na ni Belle ang tungkol sa operasyon ng anak and that Sebastian paid for it. Alam din ni Alexandra ang nagpakasal sila na Sebastian at ito ang ama ni Sheena, but that's it. Anything in between, walang kinuwenta si Belle, and she's more than glad na hindi na kailangan pa ni Alexandra ng mas marami pang impormasyon para tulungan siya nito. She helped her outright. Ngumiti si Belle. Binaling ang tingin sa labas ng sasakyan. 3 taon. 3 taon na mula nang huli siyang tumungtong ng Maynila. Umalis siyang magulong isip at natatakot para sa kanyang buhay. Ngayon, pagbalik niya, ganun pa rin. It was like she went back to square one. The only difference, there is a life that's more important than hers now. Sheena's. "Belle, don't worry. Everything will be fine. I promise." Pukaw ni Alexandra sa kaibigan. Ginagap ang kamay nito. Magaan yung pinisil. Tipid na ngumiti si Belle. Muling nangilid ang luha. "Salamat, Alexandra. Salamat." Ayoko sana magtanong agad, pero dahil parang ayaw mo ring magpahinga, tatanungin rin kita. "When did you and Sebastian..." Hindi matuloy ni Alexandra ang nais na tanong kay Belle. Nang itawag ng kaibigan sa kanya ang sitwasyon nito na nakarang araw, halos hindi siya makapaniwala na nagpakasal ito at si Sebastian ang hindi man lang siya sinasabihan. Ang alam niya si Lavender ang fiancé ng pinsan. She received the news 4 weeks ago that the wedding has been cancelled. Subalit hindi siya nagtanong kay Sebastian. She was waiting for him to tell her, inform her of what happened. Subalit, "We spent the night together nung kasalan niyo ni Gilbert," ani Belle. Nagwaga ng hininga bago umiwas ang tingin. Mula sa bintana ng silid nilang mag-ina, tanaw na doon ang papalubog na araw. Subalit mula kaninang umaga nang dumating silang mag-ina sa Pilipinas, hindi pa natutulog si Belle. Alam niyang ligtas siya silang mag-ina sa bahay ni na Alexandra at Gilbert. Subalit merong ibang bigatang dibdib niya sa araw na yon na hindi niya malaman kung ano. "So you have been together for 3 years?" Si Alexandra ulit. Umiling si Belle. "Umalis ako. Tinago ko ang pagbubuntis ko kay Sebastian. I thought then he was already engaged and nakita ulit kami sa wedding planning session nila ni Lavender. I was supposed to sing to their wedding and then biglang nagkasakit si Sheena. I needed money to save my daughter. I was desperate kaya ako siya pinuntahan at sinabi ko ng totoo. He said he needed a wife at tutulungan niya akong ipagamot sa Sheena kapag pinakasalan ko. I agreed without thinking twice." Natigilan si Belle. Inalala ang karahasan ng asawa sa kanya sa nakalipas na higit 1 buwan. Sa mabilis na salita, ikinuwento ni Belle ang kanyang pinagdaanan sa piling ni Sebastian. Kahit ang pang-aalipusta ni na Alejandro at Lavender sa kanilang mag-ina, maging muntika na niyang pagpapahamak sa kamay ni Orlando at ang patuloy na pagbabaliwala sa kanya ni Sebastian. Akala ko, kaya ko. Akala ko, stop. Don't torture yourself anymore, Belle. Ani Alexandra sa kaibigan. Tinabihan to ng upo sa kama. Ginagap ang kamay nito. Bakit ngayon ka lang humingi sa akin ng tulong? Alam mo naman kung saan ako tatawagan. Di agad sumagot si Belle, umiwas ng tingin. Oh my God, you love him. You love Sebastian. Then why? He was having an affair with Lavender. That's the worst he could do. Ayoko na, isa pa, mas marami akong problema kaysa damdamin ko kay Sebastian. Josh's uncle is still after me at hinahabol din ako ng mga pinagkakautangan ni na mommy at daddy. My life is falling apart, Alexandra.
Annabel, humagulhol na. Pinaparusahan siguro ko ng langit dahil sa mga kasalanan ko. Dugtong pa niya bago sinabi ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang Kuya Junior at ni Josh sa pagitan ng pagsigok. Kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat, Alexandra. Sandaling natagalgal si Alexandra sa mga sinabi ng kaibigan bago to niyakap ng anong higpit. I wish you have told me everything sooner. Sana sinabi mo, Belle. Sana. Ani Alexandra, lumuha na rin. Nadudurog ang kanyang puso para sa kaibigan. Sa ating dalawa, ikaw na ang madalas nangailangan ng tulong. Kung magiging mahina ako, sino magiging malakas para sa iyo? Mapait na sagot ni Belle na lalong nagpahagulhol kay Alexandra. Belle has always been there for her no matter what. Subalit di niya alam ang naging paghihirap nito sa nakalipas na ilang taon. Anong klase siyang kaibigan? Malakas na ako ngayon, Belle. Pwede ka nang maging mahina. Ani Alexandra sa pagitan ng paghigpit. Di sumagot si Belle. Lalo lang umiyak sa balikat ng kaibigan. It was the first time in 3 years that she felt so broken and lost. Good thing Alexandra is there to help her find a way again. Ilang sandali pa, tuluyan na rin siyang kumalma. Matulog ka na, Belle. Don't worry. Your secrets are safe with me. Salamat, Alexandra. Maraming salamat. Ngumiti si Alexandra. Don't thank me. It is my turn, remember? Tumango si Belle. Ngumiti na rin. Tuluyang nahiga sa kama. Paglabas ni Alexandra sa silid, agad siyang sinulubong ni Gilbert. How's Belle? Shaken and hurting. Mapait na sabi ni Alexandra sa asawa. Tell everyone walang magsasalita ng pagtuloy dito ni Belle at Sheena, especially Sebastian. Especially that asshole Sebastian. Isang mahina subalit sunod-sunod na katok sa pinto ng kanyang silid ang agad nagpamulat kay Sebastian mula sa mahimbing na pagdulog. Who the heck is it? What the hell do you need? Iritableng tanong ng binata. Kinuha ang unan sa kanyang tabi at tinakip sa kanyang mukha. The early morning light of the day going through the window of the hotel room was blinding him, making him more annoyed. Sir, it's Javier. Are you awake? Anang assistant sa kabilang bahagi ng nakapinid na pinto. Nagmura si Sebastian. Masakit ang kanyang ulo mula sa kanyang pag-inom ng alak ng nagdaang gabi. That's the only thing that has helped him sleep for the past 2 days mula nang iwan siya ni Belle at Sheena. Nahihirapan siyang matulog tapos ngayon, gigisingin lang siya ni Javier upang tanungin kung gising na siya. Damn it! Shut up, Javier. Leave! Singhal ng binata sa assistant. Muling ibinuro ang ulo sa unan. He does not want to wake up just yet. Hell, he does not want to spend another day na hindi niya nakikita ang kanyang mag-ina. Buong magdamag at maghapon siyang naghintay kahapon para lang sa balita ng kanyang mga tauhan tungkol kina Belle at Sheena. Subalit wala pa rin. Ni isang maliit na clue walang nahanap ang kanyang mga tauhan. Sinadya na rin niya mismo si Rodolfo sa bread shop nito. Nakiusap kahit na ipagtabuyan siya nito ng ilang ulit. But the man was as hard as rock. He just won't budge. Umalis ka na, Senyor Carpio. Kahit lumuha ka ng dugo, wala na akong sasabihin sa'yo. Yan ang sabi ni Rodolfo sa kanya kahapon. Munti ka na niya tong sundukin, bit the shit out of the man, kung yun lang paraan upang mapaamin niya to sa kung ano man ang nalalaman nito tungkol sa pagkawala ng kanyang mag-ina. Subalit maagap siyang pinigilan ni Javier. He knew he behaved badly. He was not in any position to be angry, but the hell with it. He is angry. Kung kanino hindi rin niya alam. He's so angry and frustrated with just about everything. Lahat ng naituro sa kanya mula pagkabata na kailangan niya sa pagpapatakbo sa DFC, lahat yon parang naiwala niya sa isang iglap. He's shaken to the damn core. It was like he was dead, grass bell all over again. Subalit mas matindi ang nararamdaman ng binatang kalituhan ngayon. He knew Gretchen did not love him. There was still restraint with his feelings and his emotions were always on check with his late wife. But with Belle, pakiramdam niya laging kulang ng hangin ang paligid kapag naalala niya ito at ni Sheena. It was as if life had sucked out every happy thing in his life, and all the thefts was misery, endless misery. Muli, kumatok si Javier. Sir, hindi ako pwedeng umalis. May update akong kailangan sabihin sa'yo. Nagbuga ng hininga si Sebastian, pilit umupo sa kama. Sinapo ng kamay ang nananakit pa ring ulo. Ilang sandali pa, naglakad ang binata patungo sa pinto at marahas iyong binuksan. What? This update better be too important or else? Agad natigilan ang binata nang iabot ni Javier sa kanya ang 2 folders.
Binuklat ng binatang unang folder, agad nangunot ang noo. Nandito ang jet ng BRC noong isang araw? Kunot noong tanong ni Sebastian. Yes sir, pero hindi dito sa airport sa malapit. The airport an hour away? Naisipan ni Daniel patingnan lahat ng manifesto ng flights mula nung araw na mawala si na Miss Bell at Sheena. Kanina lang natapos sa mga tauhan natin sa pag-relative ng data. Sir, at yan ang lumabas. May sinundo ang private jet ng BRC. At tumalas din agad pabalik ng Pilipinas. Hindi ma-access ang manifesto ng private jet. That information was encrypted. At malakas ang kutob ni Daniel na sina Miss Bell at Sheena na ang sakay sa eroplano. Sandaling pinagmasdan ni Sebastian ang dokumento sa kanyang kamay. CCTV. Did you check the CCTVs at the airport? Marahang tumango ang assistant. That too is encrypted, sir. Umigting ang panga ni Sebastian. Humigpit ang hawak sa dokumento. Kung talagang tinulungan ni Alexandra ang kanyang mag-ina sa pag-alis sa Barcelona, then, Sir, do you want me to call Ma'am Alexandra? No, that would be too reckless. But prepare the jet. Time to give my kujina a visit. Sebastian sailed calmly kahit na alam niyang maaari niyang muling harapin ang galit ng kanyang pinsan. But he has no other choice. He needs to face the situation head-on. Right away, sir. Ani Javier. Maglalakad na sana palayo ng may maalala. Tumawag pala si Conrad de Angelo, sir. Wala na raw po si Don Marshall sa bahay niya. It seemed he knew the authorities are coming to arrest him. But Conrad said Aquila Nera is already helping and they would stop at nothing until they find the Don. Sebastian cussed under his breath. His frustration grew further with the news. What about Orlando and Papa? He finds it awkward now calling Alejandro his father when he actually isn't, hence the sudden stutter. Arraignment na po nila sa susunod na araw. Si Evangeline naman po, hinihintay na lang transfer papers niya pabalik ng Italy. Napapisil ang binata sa pagitan ng kanyang mga mata. Pilit inaayos ang kanyang lohika. Tell our legal team to take charge. I don't want any lapses. Yes, sir. Umpisa ni Javier. Also, you might want to check the other folder. Matagal na po yung natapos si Daniel. Hindi lang namin na ibigay kasi yung kaso kay Don Luther. But everything is already there about Miss Bell. All you need to know. Humugot ng malalim na hininga ang binata bago binuksan ang folder tungkol sa ipinagawa niyang background check para sa asawa. Ilang sandali pa pakiramdam ng binata, may biglang sumuntok sa kanyang tiyan at nahirapan siyang huminga dahil sa mga nabasang impormasyon tungkol kay Bell. It seemed his wife was already been suffering, yet he inflicted pain on her like her own suffering were still not enough. Nanlumo agad ang binata, naalalang ginawa niyang pagpapahirap sa asawa. Kung papaano siya nakakabawi sakaling mahanap niya ang kanyang mag-ina, hindi niya alam. But God, he cannot stop. He needs to try. He loves Bell. Sandaling natigilan ang binata sa kanyang realisasyon. Shit! Anas ng binata. Sinuklay ng kamay ang buhok maya-maya. The realization made a lot of sense and yet, muli, niyoko ng binata ang folder. Lalo na siyang dapat ng may nila magpunta sa mga nalalaman. At hindi siya aalis doon ang hindi kasamang kanyang mag-ina. Kahit kailangan niyang harapin ang galit ni Alexandra. Mahanap na kaya na Sebastian ng mag-ina niya at magawang makapagpaliwanag kay Bell tungkol sa kanila ni Lavender? Ano kaya ang mangyayari sakaling makaharap na Sebastian si Alexandra? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.